die the will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. Praise the Lord. Now and forever. Set my spirit free. Palakpakan po natin ang malakas. So, tunay po na makabutan ng Panginoon dahil wala na po kanyang tinipon sa kanyang gawain upang muli tayong makapakinig ng kanyang salita. Amen? Tunay nga mga kapatid na mapalad tayo dahil tayo po ay patuloy na tinuturuan ng ating Panginoon. Lagi nga tayong tinuturuan ng kanyang salita upang tayo ay matuto at makilala natin ng lubusan ang ating Panginoon. Amen. Kaya dapat, mga kapatid, tayo ay patuloy na pumarito at makibahagi sa mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Yung ating pong ebanghelyo po sa araw na ito ay ang muling pagbanggit ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Amen. At ayon nga po doon sa ebanghelyo, sinabi doon ng ating Panginoon na binanggit niya sa kanyang mga alagad na samantalang tinuturuan niya yung kanyang mga alagad, naroon nakapaligid sa kanya ang kanyang mga alagad, ay tinuturuan niya doon at nangangaral ang Panginoon ng mabuting balita sa kanyang mga alagad. At doon nga po mga kapatid ay binanggit ng ating Panginoon yung tungkol sa kanyang kamatayan. Amen? Pero sinabi na natin Panginoon ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw ay muling bubuhayin. Amen? Amen. Subalit, habang nakikinig ang mga alagad ng Panginoon, alagad ng ating Panginoon, ay hindi nila ito nauunawaan. Yung sinasabi ng ating Panginoon na siya ay papatayin, ay pagkakanulo. Jesus name, lumayas ka. Yes, yes. Layo. Jesus name. Lumayo matapakan kita dyan eh. Pangalpot ka pa. Pero doon sa pagsabi ng ating Panginoon na siya ay ipagkakanulo at ipagpapatay at siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. At iyon na nga po mga kapatid na hindi po maunawaan ng kanyang mga alagad. Bakit kaya? Pero doon po doon sa hindi nila na maunawaan kung ano yung pinapaluwanan sa kanila ng Panginoon, ay natatakot naman silang magtanong. Amen? Takot silang magtanong eh. Pero kung magtatanong sila, mauunawaan nila. Pero kahit na magtanong sila, kahit na mag-isip sila, ay hindi rin nila talaga itong maunawaan. Bakit? Kasi inilihim yung Jesus. Jesus naman. Kasi nakakatakot yan eh. Makatakot, mangangalot yan eh. Nabatak po ilalagay. Palapakan po natin ang malakas at ating Panginoon. Distraction talaga. At yun na nga po mga kapatid, na hindi nila maunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon doon sa kanyang ipinahayag na ang anak ng tao ay ipagkakanulo at ipapapatay at siya ay muli mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nga naunawaan, pero takot naman silang magtanong. Pero bakit hindi nila maunawaan? Kasi inilihim ito sa kanila ng Diyos. Na siguro, baka hindi pa panahon na malaman nila ang katotohanan na ang Panginoon ay mamamatay na. Amen? Ay hindi pa panahon na malaman siguro ito ng mga alagad. Kaya, hinayaan na lamang ng Panginoon. At ito nga po mga kapatid, kasi nga po yung kamatayan
pinalaya ng ating Panginoon, ay ito po ay nakasaad sa banal na kasulatan. At dahil po sa nakasaad sa banal na kasulatan, ito ay kailangang mangyari. Ito ay kailangang maganap, sapagkat ito yung nakatakda sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. At yun nga po mga kapatid, dahil nga po sa yun po ang nakasaad sa kasulatan na dapat mangyari. Amen? Pero sabi nga po na, ang mga alagad ng Panginoon ay hindi pa nila ito nauunawaan. At kapag ito ay naunawaan na nila, maaaring sila po ay malungkot. Amen? Malulungkot sila at magdadalamhati sila kapag nalaman nila ang ating Panginoong Hesus ay mawawala na sa kanila. Amen? Siyempre nga naman, malulungkot sila at magdadalamhati kasi matagal nilang nakasama ang ating Panginoong Hesus. Matagal lang nilang nakasama sa kanilang paghayo upang ihatid ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At nakita nila yung mga mabubuting bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano ba yung mga mabubuting bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus? Ano yun? Sister Lilia? Ayun, nagpagaling. Ito yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus na nakita ng kanyang mga alagad. Na hanggat maaari ay ayaw nilang mawala ang ating Panginoong Hesus. Na hanggat maaari ay ayaw nilang mahiwalay sa kanilang ating Panginoong Hesus. Kasi nakita nila yung mga bagay na mabubuti na ginagawa ng ating Panginoon. At maraming ginawa ang ating Panginoon sa mga tao. Nakita nila ng ating Panginoon ay nagpapagaling ng mga may sakit, may karamdaman. Nakita nila ng ating Panginoon ay nagpapalayas ng masamang espiritu. Ano ba yung mga pinagaling ng ating Panginoon na gumaling? Marami. Amen? Marami. Siya ay nagpadilat ng mga bulag. Katulad ng mga tao na ipinanganak na bulag. Katulad ni Bartimeo. Ipinanganak na bulag si Bartimeo. Pero dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ay nakakita si Bartimeo. Amen? At ganoon din po yung babaeng dinudugo, yung babaeng Cananea. Amen? Isipin po ninyo ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Ang babae nito na meron siyang 12 dinudugo. Sa katagal na panahon na yon ay alipin siya doon sa kanyang karamdaman, ang babaeng Cananea ito. Pero nung dumating yung panahon na makilala niya ang ating Panginoon, na marinig niya ang tungkol sa ating Panginoong Hesus, ay hinanap niya ang ating Panginoon. Hinanap niya ang ating Panginoon dahil gusto niya makalaya siya sa kanyang karamdaman. At hindi nabigo ang babae ito. Siya ay pinagaling ng ating Panginoon. Maraming pinagaling ang ating Panginoong Hesus. At ganoon din po yung mga inaalihan ng masamang espiritu. Maraming pinalaya ang ating Panginoon sa kanyang paghayo. Maraming tao ang lumapit sa ating Panginoon upang sila ay pagalingin. At hindi naman nabigo ang mga taong ito. Dahil ang mga taong ito na inaalihan ng masamang espiritu, sila po ay pinalaya ng ating Panginoon. Ang mga taong ito na alipin ng kanilang mga karamdaman. Ang mga taong ito nagapos sa kanilang mga karamdaman na hindi sila nakakalaya ng mahabang panahon. Pero dahil po sa paglapit nila sa ating Panginoong Hesus, nang dahil po sa pananalig nila at pananampalataya sa ating Panginoon, ang mga taong ito ay nakalaya sila sa kanilang karamdaman. Amen? Palapakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. At marami pa ay yung mga patay. Di ba? Ang mga patay nabubuhay ng Panginoon. Katulad ng isang batang lalaki na anak ng isang babaeng balo na nag-iisang anak, na dadalhin na sa libingan niya, ililibing na sana yung batang iyan. Pero dahil sa nasalubong ng ating Panginoon, ang patay na ito
siya po ay nahabag. Nahabag doon sa nanay ng batang ito na namatay. Namatay, no? Nahabag siya. At nakita ng Panginoong Jesus na ang nanay ng batang ito ay tumatamis. At nahabag ang Panginoon. Kaya lumapit ang ating Panginoong Jesus doon sa kabaong ng bata na pinilibing na sana. At ang ginawa ng ating Panginoon, siya po ay lumapit. Pinahinto niya yung mga taong may bitbit sa bangkay. At sinabi niya doon na yung batang nakalagay na sa bangon, no? Binata, bumangon ka. Bumangon ba yung binata? Nabuhay ba yung binata? Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Ganoon, makapangyarihan ng ating Panginoon. Yung mga ginawa ng ating Panginoon na pagbuhay sa mga patay. At marami din mga ginawa ng ating Panginoon na siya po ay nagpakain ng mga libo-libong mga katao. Mga libong katao. Nagpakain sa ng mga libo-libong katao. Bukod pa doon sa mga babae, bukod pa sa mga bata, mga lalaki lang yun. Napakaraming mga tao na pinakain ng Panginoon ng pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Amen. At doon gumawarpit ng dumala ang ating Panginoon. At yun pang hinahanap ng mga alagad ng ating Panginoon na marami silang nakita na kababalaghan na nakita nila na ginagawa ng ating Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. Pero tina nga po mga kapatid na dahil nga po doon ay ang gusto ng ating Panginoon ay may ipahayag niya sa kanyang mga alagad na siya ay papanaw. Ngunit muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Alam niyo po mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesus ay nakatakda na talaga. Nakatakda na ang buhay ng ating Panginoon. Na siya po yung magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Nakatakda ng ating Panginoon na siya yung hahango sa ating mga kasalanan. At praise the Lord dahil ito nga po ang ating Panginoong Jesus na nakatakda na po na siya po ay mamamatay at muling mabubuhay. At doon sa muling pagbuhay ng ating Panginoon ay maraming misyon ang ating Panginoon. At doon sa itinakda ng Diyos sa buhay ng ating Panginoon na siya po ay magdaranas ng hirap, siya po ay pagkakanulo, siya po ay magtitiis ng hirap, siya po ay uusigin ng mga parseyo, mga eskreba. Pero ito yung nakatakda sa kanya na kailangan tanggapin ito ng ating Panginoong Jesus. Na bagamat mahirap man tanggapin sa kalooban ng ating Panginoon yung mangyayari sa kanyang buhay, pero kailangan niyang tanggapin. Tanggapin niya ito kasi ito yung nakatakda sa buhay ng ating Panginoon. Diba? Diba ang ating Panginoon na ayaw man niyang mangyari, pero ang sabi ng Panginoon, sinabi nga niya na naroon siya ang ating Panginoon ay pumasok siya sa halamanan ng Getsemani. Pumunta siya doon, iniwanan na yung kanyang malagad doon sa isang lugar. At pumunta siya sa halamanan ng Getsemani upang doon ay makapag-usap sa Diyos. Siya ay nanalangin sa halamanan ng Getsemani. At sinabi doon ng ating Panginoon, siya po ay lumuhod na halos lumuha siya ng dugo sa kanyang pagtangis na habang siya ay taimtim na nanalangin sa Amang Diyos. At sinabi niya doon, Ama ko, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang aking kalooban ang masusunod, kundi ang iyong kalooban. Amen? Palapakan po natin ng malakas. Ano nga bang magagawa ng ating Panginoong Jesus kung iyon nakatakda sa kanyang buhay? Na kailangan tanggapin ng ating Panginoon kung ano yung nakatakda sa kanyang buhay. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay meron siyang malaking misyon sa kanyang buhay. Misyon na kusahan ay ito yung kanyang pagliligtas ng buong sanlibutan. At siya po ay patuloy na ginagawa ng misyon ng ating Panginoon. Patuloy na ginagawa niya ang kanyang misyon. Na siya po ay humahayo, nagpapahayag ng mabuting balita. Siya po ay humahayo, nangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang lahat ng misyon ng ating Panginoon
ay ginampanan ng ating Panginoon Jesus. At ang ating Panginoong Jesus, siya pa ay nagpakita ng isang magandang halimbawa para sa atin na tagasunod ng ating Panginoon. Nasa panahon natin ngayon, mga kapatid, katulad ng ating Panginoon na inaalay niya ang kanyang buhay. Inaalay niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng buong mundo. Ito yung nais ng Panginoon na makita sa bawat isa sa atin, na tayo bilang pinili at pinirang ng ating Panginoon. Pinili niya at pinirang ng ating Panginoon na tinina ng ating Panginoon na kung tayo nga po ay karapat-dapat na maging lingkod ng Diyos. Nakatulad ng ating Panginoong Jesus na siya po ay naging karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. Nasa yung lubos na kinalugdan ng ating Panginoon, ng ating Amang Yahweh, ang ating Panginoong Jesus. Dahil napagtagumpayan ni Jesus ang kanyang misyon. At ito nga rin po mga kapatid, bilang tayo na pinirang ng Diyos, na dapat sa pagtitiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin, nagtiwala ang Panginoon sa atin lahat, na dapat may pakita din natin na tayo nga po ay karapat-dapat na maging lingkod ng Diyos. Ang nais ng ating Panginoon na katulad ng